karamihan sa kanila, Senator Jinggoy, nagkasakit lahat. Iba siguro ni nervyos. Sana So, Mr. Chair, with that, I move that we subpoena them for next hearing. Motion si Senator Bato na... So I will just waive my opening statement so we can proceed with the questioning of these officials concerned. Mr. Chairman, just a quick intervention to the subpoena. May I recommend to our Senate President Pro Tempore to subpoena the owners of the corporations, not merely representatives. Kasi subukan na natin dito yan, pag representatives, wala hong isasagot ho yan. So doon po sa General Information Sheet, the Articles of Incorporation, nakasulat ho doon sino may-ari. Papuntahin ho yung may-ari at presidente ng kumpanya. I move. Yes, I agree with the suggestion of Senator Gatchalian. I second the motion. As practicable, let us invite the owners, the head, the most responsible officer of the corporations involved. Pero kung halimbawa talaga namang may legal excuses, ipadadala nila somebody who can bind the corporation. Yung makakasagot din sa atin, to be practical. So, I will now call Senator Mark Villar for his opening statement. Thank you, Mr. Chairman. Very short lang, I just like to express my support to the committee dahil napaka-importante po ang layunin ng ating hearing ngayon dahil kailangan natin malaman kung ano nangyari, kung anong dapat gawin para ma-maximize yung budget sa flood control. Ang Pilipinas po ay napaka-prone sa baha. In fact, just this month, nung nakaraang buwan, nagkaroon tayo ng bagyo at halos 3 milyong pamilya ang apektado. So, base po sa karanasan ko bilang Secretary ng Public Works, napaka-importante po ang master planning sa flood control. Kasi pwede mong ayusin isang section at bibilis yung daloy ng tubig, pero pagdating sa ibang section na walang flood control, maiipon yung tubig, mas lalala yung baha sa ibang areas. So, napaka-importante po na magkaroon tayo at suportahan natin ang mga master plan flood control projects. And there are master plan. I'm aware, may mga master plan talaga sa DPWH. Some of them are foreign-funded master plan. Some of them are each floodwater basin na may master plan. So, importante po, para sa akin, yung pondo ng taong bayan ay dapat nakatutok sa mga master plan projects ng DPWH. And of course, on the issue of yung mga substandard, of course, we have to push for more accountability sa mga projects. Dapat dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects na nagkaroon ng inspection si President Marcos na nakita siya mga substandard, ay yun ang kailangan natin solusyonan sa lalong madaling panahon dahil that's very unacceptable that we have substandard projects. So again, maraming salamat po, Mr. Chairman, and of course I'd like to thank all those who are joining us today for this committee. Thank you, Senator Mark. I now call Senator Gatchalian. Maraming salamat, Mr. Chairman. Kami rin po sa Valenzuela, hindi rin po kami ligtas sa pagbabaha. Noong 2024, kami rin po ay nagkaroon ng halos 2,000 na mga evacuees dahil binaho kami sa Bagyong Karina. This year, another 2,000 rin po dahil binabaho kami ulit. At sa pag-ikot ho namin sa iba't ibang parte ho ng ating bansa, katulad po sa Bulacan, sa lalawigan po ng ating majority leader, sa Kalumpit at sa Hagonoy, ganun rin po ang nararanasan ho nila. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, napakatagal ho, dekada na yung nararanasan ho nila sa baha. At kaya ho ang aking pakiusap kay Secretary Bonoan, dahil nandito ho siya, this 2026, hindi na ho pwedeng business as usual. Hindi na ho natin pwedeng ulit-ulitin yung ginagawa ho natin sa loob po na napakaraming taon na. Nakita ko ho, this 2026 budget, meron na naman 274 billion pesos for flood control. Hindi ho kami magdadalawang isip, i-zero ho to at ilagay na lang ho sa
mga eskwelahan kung ang itong flood control ay magiging ampaw lang na flood control at hindi yung magiging epektibo. Dahil kung gagastos ho tayo ng 274 billion sa ampaw at hindi epektibong proyekto, ilagay na lang ho natin sa paaralan dahil yan po yung aming pinaglalaban ni Senator Bam Aquino para po makumpleto na ho natin mga pagkukulang ho natin sa ating paaralan. Sa loob po ng 5 taon, from 2022 to 2025, dumastos na po ang gobyerno na 1.4 trillion pesos in terms of flood control projects. 1.4 trillion pesos, 1/6 of our budget pumunta ho sa flood control projects. Pero wala hong nakikitang resulta at hindi nararamdaman po ng ating taong bayan. Kaya aking pakiusap po kay Secretary Bonoan, tama na ho yung paulit-ulit na problema. Dahil nasasayang po yung ating pera. At ang tao mawawalan ng tiwala at kumpiyansa sa pagbabayad ng buwis. Kung makikita ho lang nila na yung binabayad na ng buwis, pupunta lang po sa maampaw at hindi epektibong project. So mamaya, Mr. Chairman, meron po akong mga nakitang mga problema sa pag-award nitong mga proyekto at ipapakita ko na lang po mamaya, Mr. Chairman, sa ating pagdinig. Maraming salamat.